Tagaktakang pawis ni Elena Cervantes sa noo habang walang tigil ang paghataw niya sa bawat katawan ng tubo. Kailangan niyang makarami ng tumpok para may maipambili siya ng pagkain at gatas ng 2 taong gulang na anak. Sa murang edad na 16 ay nabuntis siya ng kasintahan niyang si Alfred, kung kaya ay napatigil sa pag-aaral si Elena. Ngayon pati ang mabigat na trabaho na paggagapas ng tubo ay ginagawa niya na para mabuhay ang kanyang anak. Sa construction nagtatrabaho si Alfred bilang laborer. Subalit ang sahod nito ay napupunta lamang sa bisyo na alak at pati na rin sigarilyo. Minsan ay nagsusugal pa ito, kaya naman nagkukumahog si Elena. "Oy Elena, magpahinga ka na muna. Ang init-init na oh." Saway ng mga kasamaan niyang ali. Subalit tango at pagngisi lamang ang itinugon ng babae sa mga ito. Iniwan niya lamang ang kanyang anak sa nanay ni Alfred, nang sa gayon ay makapagtrabaho siya rito sa hacienda ni Don Tiburcio Madrigal. Walang pakialam si Lena kahit tirik na tirik ang araw. Ang mahalaga sa kanya ay ang makarami ng tumpok ng tubo para naman malaki ang kitain niya para sa pagkain nila. Matanda na rin kasi ang mga magulang ni Alfred. Itinakwil naman siya ng kanyang ama at hindi nito matanggap ang pag-aasawa niya ng maaga. Maagang namatay ang ina niya, kung kaya ay wala na siyang ibang mapupuntahan talaga. Ang kanyang napangasawa ay wala ring kwenta dahil puro bisyo lamang ang hinaharap nito. Ang laki ng ipinagbago ni Alfred simula nang isinilang niya ang kanilang anak. Lena! Hiyaw ni Aling Marina na ina nitong si Alfred. "Nay, bakit?" Nagulat na lamang siya nang makita itong akay-akay si Alfred na duguan. "Nay, anong nangyari?" "Nagkaroon ng kaaway sa pinagtatrabahuan niya." Lasing na lasing ang katipan niya nang nilinis niya ang sugat nito. Hindi ito makausap ng maayos nang dahil sa kalasingan nito. Kinabukasan ay maagang gumising si Elena. Inihanda ang sarili para sa paggagapas ng tubo. Wala na talaga siyang pakialam sa katipan niya. Napakarami ng kasalanan nito sa kanya, kung kaya ay napagod na ang batang puso ni Elena at hinahayaan na lamang ito sa lahat ng ginagawa nito. Palihim siyang nag-iipon ng pera nang sa gayon ay balang araw ay iiwanan niya si Alfred. Ilang ulit niya na rin itong nahuling ng bababae, kung kaya ay sumuko na talaga siya sa kapilyohan nito. Tamang pagdating niya sa tubuhan ay maaga pa at naroon raw pala si Don Tiburcio. Maya-maya lang ay nakita na nila ang matandang Don na palapit sa mga trabahador na nakahanay. Nakasakay ito ng kabayo. Kapansin-pansin ang binatang kasama nito na nakasakay rin sa kabayo. Napayuko na lamang si Elena dahil napakagwapo ng kasama ni Don Tiburcio. Natila isa-isa silang sinuri. Baka nag-hallucinate lamang siya, subalit pakiramdam niya ang mga titig nito ay sa kanya nakatuon. "Baka meron kayong kakilalang gustong mag-apply ng kasambahay dyan, ay sabihin nyo sa kanilang naghahanap ako ng kasambahay. Pero hindi dito sa mansyon ko, kung hindi sa syudad. Magiging kasambahay ni Leo na anak ko." Umugong ang bulong-bulungan dahil ito pala si Juan Leonardo Madrigal, na bunsong anak ni Don Tiburcio. Ito ang nagpapatakbo ng negosyo ni Don Tiburcio sa syudad. Isasama nito ang katulong sa syudad para doon sa bahay nitong tinitirhan. Kaagad na gustong mag-apply ni Elena, kaso ayaw niyang iwanan ang kanyang anak, kung kaya ay nanahimik na lamang ang babae at inalis na lamang sa isipan ang pag-a-apply bilang katulong ng bunsong anak ni Don Tiburcio. Balang araw kapag nakaipon na siya ng pera, ay makakaalis rin naman siya sa bahay ni na Alfred. Araw ng Sabado, nakasahod na ang mga trabahador sa hacienda. Malaki-laki rin ang nasahod ni Elena dahil sa pagsisikap niyang makapaggapas ng maraming tumpok ng tubo sa isang araw. "Lena, pairamin mo nga ako ng pera dyan. Sasama ako kina Primo doon sa sabungan. Tutubuan ko yun mamaya kapag naipanalo ko." Nagpantig ang tenga ni Lena sa narinig na sinabi ni Alfred. Sobrang kapal talaga ng mukha ng taong ito. Hindi na nga siya inaabutan ng kita para panggastos sa bahay, ay siya pa ang hinihingian ng pera. "Hindi ba sahod mo naman kanina sa construction? Bakit ka manghiram ng pera?" "Wala na akong pera. Naibili ko na ng gatas ni baby at diapers. Binili ko na rin ng bigas at ulam, kaya wala nang natira." "Elena, niloloko mo ba ako? 5,000 mahigit ang sinahod mo kay Don Tiburcio. Naubos na ang lahat ng iyon, ha?" Singal nito kay Elena. "Abay, ako pa ang sinisigawan mo sa ngayon, ha, Alfred?
Ikaw na nga itong walang kwenta sa bahay na ito, ako pa ang sinisigawan mo. Hiyaw ni Alena. Natigilan ng babae matapos makatanggap ng malakas na sampal mula kay Alfred. Alam kong may pera ka. Ano, ibibigay mo ba sa akin o hindi? Wala na nga akong pera. Ikaw, nasaan ba ang pera mo ha? Nasa babae mo o nasa manok mo sa sabungan? Bahala ka sa buhay mo. Bulyaw ni Alena na akmang tatalikod na sana siya nang batukan siya ni Alfred. Tinamaan siya sa likod, kaya naman napahiyaw na lamang siya dahil sa sobrang sakit. Hinablot ni Alfred ang wallet niya at kinuha ang tinatago niyang 2,000 piso. Galit na galit si Alena at punong-puno na siya sa katipan, kung kaya ay napagpasyahan niyang umalis na lamang. Wala na siyang pakialam kahit kaunti lamang ang pera niya dahil hindi na niya kakayanin pa ang lahat ng ito. Kaagad na isinilid sa backpack ang iilang gamit nila ng anak niyang naglalaro sa labas kasama ang nanay ni Alfred. Hindi niya nakaya ang lahat ng ito, kung kaya ay oras na para iwanan niya si Alfred. Kinuha niya sa ilalim ng kamang kawayan ng perang itinago niya na umabot rin sa 6,000. Bahala na kung saan siya pupunta. Ang Diyos na lamang ang bahala sa kanila ni Samantha. Napaluha si Nanay Marina at pati na rin si Tatay Augusto nang magpaalam na siya sa matatanda. Mahigpit siyang niyakap ni Inay Marina habang si Tatay Augusto naman ay umiyak na niyakap ang kanyang apo. Napakabuti mong bata ka, Alena. Sana ay may maayos na buhay ang naghihintay sa inyo ni Sam. Mag-iingat ka anak ha. Huwag mong kalimutang maaari kang umuwi rito sa bahay kapag hindi mo na kaya. Pasensya ka na at hindi ko man lamang napalaki ng maayos si Alfred. Napaka-irresponsableng asawa at ama. Patawad, Alena. Napaluwa si Alena at niyakap muli si Aling Marina. Sige na, umalis ka na anak. Sambit naman ang ama ni Alfred. At saan ka naman pupunta? Sinabi ko na nga bang marami kang pera eh. Ang kapal ng mukha mong pagdamutan ako ha. Sinalakay ng kaba si Alena nang makitang susuray-suray si Alfred na pumasok sa kanilang bahay. Masakit pa ang likod niyang tinamaan ng suntok nito kanina. Sige na Alena, sa likod ka na dumaan. Kaagad na kumilos si Alena, tangay ang anak nila na si Samantha, na noon ay litong-lito na nakatitig sa lasing at galit niyang ama. Napatakbo si Alena nang makitang hindi napigilan ni Aling Marina ang anak at hinabol silang dalawa ni Samantha. Anak halika! Binuhat niya ang bata at mabilis na mga hakbang na patakbo papalayo. Alena! Bumalik ka rito! Pag nahuli kita, bugbog aabutin mo sa akin. Nakita ni Alena ang isang kotseng puti na galing ata sa asyenda ng mga Madrigal, kung kaya ay pumagitna na si Alena sa daan. Tumigil naman ito at binuksan ang bintana. Sir, mahawa ka sa akin. Pasakayin mo po ako. Papatayin po ako ng nobyo ko sa oras na maabutan ako. Napapalingon siya nang makitang malapit na sa kanila si Alfred. Alena, hindi ka pwedeng umalis hoy. Sir, maawa ka. Subalit isinara ng driver ang bintana at pinaharurot ang sasakyan. Naiwan si Alena na sinakmal kaagad ni Alfred. Hinablot ang buhok at sinampal. Hayop kang babae ka? Iiwanan mo ko ha? Ano, may lalaki ka sa tubuhan oh? May pinalit ka sa aking hayop ka. Napaluha na lamang si Alena sa sakit ng mga sampal na may kasamang kamao ang dumapo sa pisngi niya. Napapikit na lamang siya at naigpit na niyakap ang umiiyak na si Samantha at hinihintay ang bawat pagtama ng kamao sa katawan niya. Subalit natigilan siya nang mapahiyaw sa sakit si Alfred. Tila ipinako sa kinatatayuan si Alena nang makita si Senyorito Juan Leonardo Madrigal sa harapan niya na tinadyakan ng sipa si Alfred. Sumakay ka sa kotse, babae. Dali! Nagpahid ng luha si Alena na nagmamadaling sumakay sa kotse at iniwan si Alfred na sinisigaw ang pangalan niya. Humabol pa sana ito kay Alena nang muling inundayan ng sipa ni Senyorito Juan Leonardo na ngayon ay naglalakad papalapit sa kotse matapos mawalan ng malay si Alfred. Nagkatinginan ng mga marites sa paligid na kanina ay kanya-kanyang haba lamang ng leeg at namimilog ang mga bilugang mga mata na tila nanonood lamang ng pelikula na tinitig ng bugbugin ni Alfred ang kawawang si Alena. Mang Mando, idaan mo muna si Alena sa klinik nang sa gayon ay magamot na ang mga pasa niya. Senyorito, wag na po.
Iinom na lamang po ako ng pain reliever. Mawawala rin itong sakit. Hindi pumayag si Leo na hindi magamot ang babaeng trabahador ng ama. Nalaman niya mula rito kung bakit siya umalis sa poder ng katipan niya. Sobrang hirap din ang pinagdaraanan ng babae kung kaya ay naaawa si Leo rito at inalok ng trabaho bilang katulong niya sa bahay niya doon sa siyudad ng Davao. Panghihinayang ang nasa puso ni Leo. Huli na ata ang lahat para sa kanya. Kaagad na tumango si Alena na noon ay nagdadalawang isip sapagkat may bata siyang kasama. Subalit mas lalo lamang sumithi ang damdamin ni Leo na tulungan ng babae at mas lalo siyang naawa sa bata na mahiwalay ito sa ina. Kaya tinanggap niya si Alena at ang anak nitong si Samantha bilang kasambahay niya. Lumipas ang 2 buwan na maayos na ang buhay ni Alena sa mga kamay ng among si Leo. Napapansin niya na rin na malapit na ang loob nito sa anak niyang si Samantha. Halos lahat na ata ng magagandang laruan ay mayroon si Sam dahil binili na ni Leo dito. Sa kanya pa lamang nalaman na binata pa pala ito at walang nobya. Nakapagtataka pero gwapo naman si Leo at napakamabuti pang tao. Lumipas ang 6 na buwan. Lena, tawag nito sa kanya. Leo? Ayaw nitong tinatawag na senyorito. Lalo na't silang dalawa lamang ang magkaharap. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Hindi kaagad nakasagot si Alena. Matagal niya ng pangarap na makabalik sa pag-aaral. Subalit matapos siyang manganak kay Samantha, ay hinaharap na niya ang kahirapan sa buhay. Ang pakikipaglaban sa araw-araw na dagok ng buhay para may pangkain lamang sila, lalo na si Samantha. Siyempre pero, mahirap mag-aral Leo. May anak na ako. At may trabaho ko rito sa bahay mo. Si Samantha na lamang ang paghahandaan ko balang araw na makapagtapos ng pag-aaral. Papaaralin kita kung gusto mong mag-aral muli. Ako na ang bahala kay Samantha. Para naman may kasama akong batang maganda sa opisina. Nakangiting wika ni Leo na hindi nagtagal ay talagang hinangaan na ni Alena. Dahil sa kabaitan nito sa kanila ng kanyang anak. Sa tulong ni Leo, ay muling nakabalik sa pag-aaral si Alena. Palaging kasama ni Leo ang anak niya sa opisina nito na para bang tunay niya ng anak. Hanggang sa isang araw ay nakita niya na lamang na umiinom ito kinagabihan. Leo, may problema ka ba? Napabugan ng hangin ng binata na tumungga ng alak sa kopita. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo at kay tuling lumipas ng taon. 3 taon na pala simula nang iniwan niya si Alfred. Ay nako. Si Papa kasi, ipinagpipilitan niya na naman ako sa mga anak ng kakilala niya. Ayoko ng ganyan, Lena. Sa lahat ng ayoko, ay yung pinangungunahan ako sa desisyon ko. Nasa tamang edad na ako, at hindi na ako bata. Tila pagsusumbong pa nito sa kanya. Tama, sapagkat 26 na taon na rin kasi ito. Gusto ni Papa na makipag-date ako sa mga anak ng kakilala niya. Ayoko sa mga yun, Lena. Kaso wala akong maipakilalang girlfriend kay Papa eh. Bakit din ba kasi hanggang sa ngayon ay wala ka pa ring girlfriend ha, Leo? Nagtatakang tanong niya sa binata na noon ay seryoso lamang na nakatitig sa malayo. May hinihintay kasi ako, Lena. Hindi ko nga alam kung naalala niya pa ako. Malungkot nitong saad sa kanya. Sabay hawak sa kamay niyang bahagya niyang ikinagulat. Girlfriend mo ba dati, Leo? Bagaman nakaramdam ng kakaiba, ay hindi na lamang ito pinapansin ng dalaga. Dahil tila wala rin naman ito kay Leo na parang pinaglalaroan lamang ang mga kamay niya ng mga daliri nito. Hindi rin. Anak siya ng yaya ko and she promised to marry me kapag dalaga na siya. Bata pa kasi siya noon. Pero ang cute niya. Crush ko talaga yun eh. 5 years old siya noon habang nasa 11 years old naman ako. Nakangiting kwento nito. Sandali namang natigilan si Alena at napatitig kay Leo ng matiim. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi kita nakakalimutan, Alena. Noong nakita kita sa tubuhan, ay napakasaya ko at nasabi ko sa sarili kong napakaliit ng mundo. Isang katulong noon sa isang mayamang asyendero ang ina niyang si Isabel hanggang sa nagkasakit na nga ito. Maagang namatay ang nanay Isabel niya. Kaya ang tatay Franco niya na lamang ang kasama niya sa buhay. Subalit nagkamali si Alena nang mabuntis siya ng boyfriend niyang si Alfred. Sa edad lamang na 16. Hindi siya makapaniwala na si Juan Leonardo
ay ang alaga ng ina niya noon. Napangisi na lamang ito nang bahagya siyang natigilan. Naalala mo na ako? Kaya hindi ako nagkakaroon ng girlfriend. Dahil pinangakuan mo kong pakasalan kapag naging dalaga ka na. Nagulat na lamang si Alena nang inilapit ni Leo ang mukha sa mukha niya na nakangiti. Naalala mo na ako, di ba, Lena? Nahihiyang napangiti na lamang si Alena na bahagyang lumayo kay Leo. Leo, may anak na ako. Daddy na nga ang tawag sa akin ni Sam eh. Hindi ba pwedeng anak na nating dalawa si Samantha? Napatangan na lamang si Alena ng tuluyan nang naghayag sa kanya ng damdamin si Leo. Ilang araw rin siyang umiwas sa binata dahil sa hindi niya alam ang gagawin kapag napalapit sa kanya ang binata. Natataranta ang puso niya. Hindi niya natuloy alam kung papaano itong harapin. Isang araw ay napansin niyang hindi ito lumabas ng kwarto nito. Kaya hindi na lamang rin niya pinapansin. Araw naman ngayon ng linggo, kaya't walang pasok si Alena. Pero talagang maaga namang gumigising si Leo kahit palinggo. Mama, si Daddy. Naantig ang puso ni Alena na kahit hindi totoong anak ni Leo si Samantha, ay tinuturing pa rin itong anak ni Leo. Nakikita niya kung gaano nito minahal ang anak niya sa halos mag-aapat na taon niya na pagtira sa pamamahay nito. Napakabuti rin ng ama nitong si Don Tiburcio, na maganda naman ang pakikitungo sa kanya, pati na rin ang mga kapatid nitong hindi matapobre. Kit na pagdesisyonan niyang katukin ito sa kwarto, ngunit hindi ito sumasagot. Leo? Leo? Labis niyang ipinagtatakang nasa kama pa rin ito. Leo? Nagulat siyang pag-alis niya ng kumot ay nilalamig itong nakabaluktot. Ang init pa nito at mataas ang lagnat. Ay nako Leo, bakit hindi mo man lang ako tinawag? Pasaway ka talaga. Kaagad na kumuha siya ng gamot para mapainom ito. Kaya mo bang pumangon? Inalalayan niya ang binata para makabangon at pinainom ng gamot. Salamat. Ipaghahanda kita ng pagkain. Dito ka na lang sa kwarto. Natigilan si Alena nang hawakan nito ang mga kamay niya, kaya dahan-dahan siyang napalingon sa binata. Hindi mo ba ako maaaring mahalin? Hanggang ngayon ba yung Alfred pa rin na yun ang mahal mo? Wala ba akong puwang sa puso mo kahit konti? Parang hindi niya na yata kaya pang itago ang nararamdaman niya para kay Leo. Sa loob ng 4 na taon, ay nakilala niya ang tunay na Juan Leonardo Madrigal bilang isang napakabuting tao. Isang taong naghihintay na mahalin niya at ang taong nagligtas sa kanya kay Alfred. Leo, nagulat na lamang siya nang bigla siyang hinila ni Leo. Kung kaya ay nabunggo siya sa matigas na katawan ng binata. Napasinghap si Alena nang siilin siya ng matatamis na halik sa labi ni Leo na hindi niya nagawa pang tanggihan. Tinugon niya iyon ng buong pagmamahal. Pagkatapos ay inalok siya ni Leo ng kasal. Isang simpleng kasal ang ginanap sa bahay ni Leo sa syudad na tanging ang pamilya lamang ni Leo ang naroon at ang tatay Franco niya. Piyesta ng bayan ng Santa Barbara, kung kaya ay inanyayahan sila ni Don Tiburcio na umuwi sa hasyenda. 5 buwan na matapos silang maikasal ni Leo, ay nagbubuntis na si Alena. Kaya't napakasaya ni Leo, at alagang-alaga siya na tila reyna sa buhay niya. Hindi niya ito naranasan noon kasama si Alfred. Okay lang ba sa'yo na umuwi tayo sa hasyenda? Pero kung ayaw mo, hindi pa natatapos ni Leo ang sinasabi niya nang hinawakan niya ang kamay ng asawa. Malambing na sumandal siya sa balikat nito. Okay lang sa akin na umuwi ng hasyenda. Namimiss ko na rin kasi ang bayan natin, ang Santa Barbara. Nakangiting wika niya sa binata na noon ay niyakap siya sa likuran. Pagdating ng hasyenda, ay kaagad silang sinalubong ni Don Tiburcio na noon ay masayang-masaya na makita sila. Tuwang-tuwa rin ang mga tauhan ni Don Tiburcio doon sa may tubuhan nang makita nila si Alena. Oy Lena, ang ganda mo na. Kay laki na ng pinagbago mo simula noong umalis ka dito sa Santa Barbara. Puna sa kanya ng kasamaan niya dati sa tubuhan. Nakapitbahay niya rin noon. Kamusta na po si Nanay Marina at Tatay Augusto? Pagtatanong niya sa mga ito. Ay nako, pumanaw na ang biyanan mong lalaki. Si Mang Augusto. Nagkasakit kasi yun eh. Hindi mo ba itatanong kung kamusta na si Alfred? Nagkatawanan pa ang mga ito na tila kinikilig. Nagbago na si Alfred, Alena. Simula noong iniwan mo. Hay nako, ang batang yan. Kung kailan ka nawala, saka pa nalaman ang halaga mo.
Balita ko nga ay binalak ni Alfred. Napuntahan ka roon kay Senyorito Leo. 4 na taon na ang lumipas. Bago pa lamang ito nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ka, Lena. Nararamdaman niya na lamang ang paghawak ni Leo sa mga kamay niya sa ilalim ng mesa at tumikim ito. Ay, pasensya ka na sa amin, Senyorito. Ang iingay namin. Namimiss kasi namin si Alena eh. Nakangiting wika ng mga ito. It's okay. Tapos ka nang kumain, love? Natahimik ang mga ito sa narinig. Lalo na noong hinawakan ni Leo ang mga kamay ni Alena sa ibabaw ng mesa. Oo, tapos na rin. Nakangiti niyang wika kay Leo. Hindi nakapagsalita ang mga nasa harapan nila nang hapitin siya ni Leo papalapit sa katawan nito. Manang, hindi na po babalik si Lena kay Alfred ha? Dahil asawa ko na po si Lena at kasal na kami. Gulat na gulat ang mga ito nang makita ang singsing sa mga kamay ni Lena at pati na rin ni Senyorito Juan Leonardo Madrigal. Sinamahan ni Leo si Alena. Napuntahan ang bahay ng biyanan niya upang makita ito ng anak niyang si Samantha. Tuwang-tuwa si Aling Marina nang makita silang dalawa ni Samantha, ngunit nagtataka ito nang makita si Senyorito Leonardo Madrigal na kasama nila. Anong ginagawa rito ni Senyorito Lena? Senyorito Leo, tuloy kayo. Mula sa loob ng kwarto ay nasilip ni Alfred ang napakagandang si Alena na ngayon ay kasama ng napakagwapo at mayamang si Senyorito Leo. Bali-balita sa mga kapitbahay nila na ang asawa pala ni Senyorito Leo ay si Alena. Hindi niya ito inaasahan. Saka lamang siya nagising sa pagkakamali niya nang mawala na sa kanya si Alena at ang anak niyang si Samantha. Kitang-kita niya sa mukha ni Alena ang saya kasama si Juan Leonardo Madrigal. Huli na ang lahat nang makita niya ang pagkakamali niya noon dahil wala na si Alena. Totoo pala talaga ang kasabihang saka mo lamang malalaman ang halaga ng isang tao kapag wala na ito sa buhay mo. Napatulo na lamang ang mga luwas sa mga mata ni Alfred nang makita ang pinakamamahal niyang anak na si Samantha na kaagad niyang niyakap ng mahigpit. Malaki na ito dahil 2 taon pa lamang ito noong umalis ito kasama ni Alena. Masaya si Alfred na kahit may asawa na si Alena ay hindi nito pinagdamot sa kanila si Samantha. Ilang beses man siyang magsisi ay wala na siyang magagawa pa dahil nasa ibang bisig na ang babaeng minahal niya na minsan niyang sinaktan. Sa madaling salita, pinagtagpo sila pero hindi tinadhana.